Magandang araw mga ka-stroke. Ngayon po ay pistahin ko ang aming dragon fruit na nag-iisang bunga. Yung bunga lang siya guys. Medyo malaki-laki na siya. Ewan ko kung nakita nyo. Ang bilis kasi ng pagka-video ko eh. At ngayon syempre mga ka-stroke, maglubo-walking naman tayo sa labas. At ayan, papaaraw din. Wala naman talagang bago sa aking mga ka-stroke. Yun talaga yung routine ko lagi. Kasi alam ko, yung mga ka-stroke din natin, ganito din yung routine talaga. Yung laging naglalakad, nag-exercise, tulog, kain, gawaing bahay ng konti, yung kaya lang. Ganun lang routine natin. Parang nami-miss ko na nga rin na punta ng ibang lugar, 'di ba? Mag-unwind man lang kaso hindi pa natin kaya na mag-isa. At ayan po yung lugar na sinasabi ko sa inyo na papuntang kalsada. Diyan, medyo pataas naman siya ng konti pero mahirap-hirap yan para sa akin. Pero simple lang yan sa ibang tao syempre. Sa mga maayos yung lakad, hindi mga kagaya natin. Medyo mahirap kasi yung ganyan para sa atin. Ako nga kahit ako medyo nahihirapan pa. O, diba, ang daming puno sa lugar namin. At maganda talaga, maganda. Pinapakita ko pa yan sa inyo yung bukid. Medyo malapit lang kami sa bukid. Konti. At syempre, yan yung way papuntang hospital. Mga 2 minutes lang, andyan ka na sa hospital talaga. At kita nyo yung bahay namin. Maraming puno din. Parang kagubatan talaga yung bahay namin. At ngayon nga, maglalakad-lakad ako. Pakita ko naman yung walking ko na hirap pa rin talaga. Minsan nakabukaka ako, 'di ba? Para nakaka-balance ako. Ganun ginagawa ko, mga ka-stroke, pag hindi maayos yung balance ko. Syempre, pabago-bago kasi tayo eh. Kayo din, 'di ba? Bago-bago, ganun din ako, pabago-bago ako. So, kung medyo hindi maayos yung lakad ko, ang ginagawa ko, parang patumba ako or something, ginagawa ko, nakabukaka lang ako na naglalakad kasi mas nakaka-balance ako pag ganun. At yan yung likod ng bahay namin. O, diba, kagubatan. Puro kagubatan, kapunuan yung likod ng bahay namin. Alam nyo, nung bata pa ako, dyan talaga ako dumadaan sa likod. Shortcut kasi malapit lang siya. At ayan, pakita pa ako. At minsan talaga nakakaharap ko yung ahas, nakakita ko ng ahas. Ako, tumatakbo ako ng mabilis agad. Kasi takot nga ako sa ahas, mga ka-stroke. Alam nyo, kung hindi malinis dyan, hindi nilinisan ng mama ko, ayan, siguro, pumapasok sa amin yung mga ahas. Meron kasi minsan pumapasok sa amin talaga yung ahas. Ang ginagawa ko, pupunta ako sa taas ng upuan kasi takot nga ako sa ahas at ayaw kong makita ang ahas. Talaga, takot talaga ako sa ahas. Yung itsura ng ahas, takot ako. At yan, bago ako patuloy mga ka-stroke, gusto ko pala mag-shout out, baka makalimutan ko na naman. Ayan, kay Romar Pogi, Noriel Castro, kay Jobo Nepomuceno Dilarama. Medyo nahirapan ako, medyo mahaba. Tapos pagkabigkas ko, Jobo or Hobo Nepomuceno Dilarama. Hindi ko po talaga alam. Pero yun, gusto mag-shoutout sa'yo. Maraming salamat po sa panonood sa akin. At syempre kay Chase Me Chaos, uulitin ko ha. Ang totoong pangalan niya pala ay Roldan Kelly from Davao. Thank you so much. Nakakataba ng puso na marami akong naging friend sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayan. At syempre gusto ko din i-shoutout si Bozo Oliver. Maraming salamat sir sa panonood nyo sa akin. At kay Poster Pasibe, thank you so much po. Naloka ako. Totoong buong pangalan ba yan? Kasi kakaibang pangalan na Poster Pasibe. Pero shoutout po sa'yo. Lahat syempre nang gusto mong pa-shoutout sa akin, sabihin nyo lang dito sa comment section box below para i-shoutout ko kayo next time po sa video ko. At ayan, naglakad-lakad lang ako diyan. Actually, nakita nyo na yan yung ganyan. Kasi tinatamad kasi ako mag-edit at mag-voice over kaya hindi ko pa na-edit. Matagal na yung video na to eh. At ayan, marami kaming malunggay diyan. Maganda kasi ang malunggay sa atin. Basta ganyan yung likod ng bahay namin. Puro kapunuan. Parang kagubatan na nga eh. May mga saging. Pero hindi amin yan ha. Hindi po amin yan. Si mama ko nagtatanim-tanim lang dyan ng konti-konti. Kasi nagpaalam naman siya dun sa may-ari na magtatanim siya. Pwede naman daw siya magtanim. Yun lang. Syempre hindi natin lupa yan. Syempre limited lang yung tatanim natin dyan.
least makakatulong din sa pang-araw-araw, 'di ba? Walang ulam, may makukuha. Gano'n ang kagandahan sa probinsya, eh, basta marunong ka magtanim, masipag ka magtanim, mabubuhay ka, 'di ba? Pero siyempre kailangan din natin ng pera. Sa totoo lang ha, kasi, sa ating sakit talaga kailangan talaga natin ng, pera sa pang-maintenance, pambili ng maintenance natin at iba pang mga gamot na kailangan natin. Pero siyempre malaking tulong na rin yung mga nagtatanim ka, ganyan, may tanim kayo kasi, alam niyo naman ngayon mahal ang mga bilihin lalo na sa atin kasi pili yung mga pagkain natin, 'di ba? May mga iniingatan tayo. Siguro napapansin niyo mga ka-stroke, yung paa ko diyan kanina medyo natutupi yung paa ko. Gano'n din ba kayo nakaka-stroke? Parang normal lang din ata 'yan sa atin. Kaya nga 'pag, nag-exercise tayo, inaayos natin yung mga paa natin na maging matuwid, 'di ba? Kasi kusa siyang tumutupi, hindi ko rin alam bakit, pero gano'n talaga siya, eh, kusa siyang natutupi. Pero kinuwento sa akin ni Ate Cherry, isa nating ka-stroke sa ibang bansa na yung asawa niya at saka mami niya minsan nagsasabi sa kanya na, "Ako din ganito, natutupi din yung paa ko minsan." Hindi lang nila pinapansin. Siguro nung dati nung okey pa tayo, hindi natin napapansin talaga na minsan natutupi yung paa natin kasi okey tayo, eh, hindi pa tayo stroke that time. Kaya yun, hindi natin talaga napapansin kasi okey tayo, 'di ba? So, ngayon lahat pansinan natin, lahat ng konting something sa katawan natin, eh, pinapansin natin kasi nga pinag-aaralan pa natin yung mga bagay-bagay na dati kaya natin pero ngayon hirap tayo. Kaya mga ka-stroke, 'wag tayong sumuko, 'wag nating hayaan yung sarili natin na ganito lang, hanggang dito lang tayo, 'wag gano'n. Kailangan, gawin natin yung lahat na makakaya natin makabalik tayo kasi ang laki ng chance natin na makabalik tayo sa dati. At saka yung hope, dapat nandiyan lang 'yan para, kinakapitan natin kasi yun yung magpapalakas sa atin. At siyempre isipin natin ang mga inspirasyon natin sa buhay para mas lalo tayong lumakas at tiyagaan pa natin. Next time po ulit. Maraming salamat. Bye-bye.